Nalagay sa alanganin ang seguridad ng mga maagang namasyal sa mall dahil sa isa na namang insidente ng karahasan sa loob mismo ng Robinsons Galleria sa Ortigas. Kabubukas lang ng mall nung umatake ang mga hold-upper na target ang isang money changer shop. Sa kanilang pagtakas, nagpaputok at naghagis ng granada di mano ang mga salarin na ikinasawi ng isang security guard at ikinasugat ng ilang bystanders. Live mula sa Ortigas, may report si JP Soriano. JP? Jessica, narito nga tayo ngayon sa harap ng mismong crime scene sa harap ng Robinsons Galleria Mall sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Quezon City. At Jessica, balikan lang natin yung nangyari kanina. Hanggang ngayon sa mga oras na ito, kapag nakita natin yung lugar, bakas pa rin yung trace ng mga nangyaring pagsabog kanina o nangyaring pagsabog kanina. Ito yung explosive device na inihagis ng mga suspect matapos nga ang ginawa nilang pag-hold up. Makikita mo yung posting yan ay talaga namang nagkabutas-butas ang ilang bahagi niyan. At sa mga oras na ito, Jessica, ay tuloy na bukas na ulit ang mall, ang turma na kanilang operasyon. At matapos nga, Jessica, ang madugong aksidenteng yan, 6 ang naging biktima, 5 sa kanila ang dinala sa Medical City at sa kasiwang palad, isa nga ang binawian ng buhay at isa naman ang dumaan sa operasyon. Sa kuhang ito ng CCTV ng Robinsons Galleria, makikitang nagtatakbuhan ng ilang tao para makalabas ng mall. Ang ilan, naguunahang makaakyat ng hagdan. Nakunan din ng 3 suspect sa robbery hold-up, isang naka-green, yellow at orange na damit. Isa sa kanila, may hawak na bag na hinihinalang may lamang pera. Ang tinarget ng mga hold-upper ang mga naghahatid ng pera sa isang money changer shop. Medyo malaki po. Anong kulay? Parang yung parang bag ng parang dark green, ganun. Parang dark green? Oo, parang lagayan nga po yata yun ng pera. Parang duffel bag? Ano? Opo, parang ganun nga. Inside the same thing, inside the mall, dun sila dumaan for the second delivery of the cash sa second branch ng Sunrise Money Changer. Along the way, inside the mall, they were ambushed by yung perpetrators. The escorts were fired upon and they got wounded. And the 2 security guards were brought to Medical City. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District, pasado alas 10 ng umaga nang maghatid ng pera sa Sunrise Money Changer sa EDSA side ng mall, ang 2 roving tellers at 2 security escorts ng Security Bank. Pumasok na sila ng mall para maghatid din sana ng pera sa isa pang branch ng Sunrise sa Ortigas side ng mall. Pero bago pa sila makarating doon, bumulaga ang mga armadong lalaki at sila'y pinagbabaril. We have activated the SITG, Special Investigation Task Group, headed by Chief Superintendent Mario de la Vega of QCPD. And I have directed Police Director Alan Purisima, the Regional Director of NCRPO, to conduct immediately an investigation. Agad namang sumugod ang mga otoridad sa galeriya. Sa Ortigas entrance, tatat ng tama ng shrapnel ang pader at poste matapos daw sumabog ang isang granada sa labas ng mall. Isa ring granadang walang pin ang natagpuan. Nakita rin sa Ortigas Avenue ang isang magazine at isang basyo ng bala na hinihinalang nagmula sa mga tumakas na sospek. Maya-maya, meron ng lalaki rin. May baril siya. Nakatayo siya doon sa may parking na yon. May nakalagay na no parking. May hawak po siyang baril. Namamaril po siya. Tapos maya-maya po, may dumating ng motor. Sumakay na po siya sa motor tapos may binato po siyang granada. Kasunod ng pagsabog, ilang bystander daw ang nasugatan. Sa CCTV footage ng MMDA, kita ang isang lalaking nakapulang t-shirt na inaalalayan ng pulis patawid ng kalsada. Isa siya sa 6 na sugatan sa insidente. Sa huling report, patay na ang security guard ng mall na si Rodrigo Villa na isinugod sa Medical City matapos magtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at hita. One of them, si Rodrigo Villa, was dead on arrival na when he was brought here. Although according to our emergency team, they tried to revive pa po yung patient kaso talagang hindi na po nakayanan dahil sa dami ng gunshot wounds doon sa body niya at apparently meron din daw siya mga gunshot wounds sa abdomen at sa groin and thigh area. Inoperahan naman ng isa pang security guard ng mall na si Roderick Relucio na nagtamo rin ng mga tama ng bala sa dibdib, hita at likod. 5 iba pa ang sugatan sa insidente matapos tamaan ng grenade shrapnel. Patawid po ako sa Green Hills para umuwi po ako. Pagdating po dyan sa may lampas ng malapit na sa Chowking,
may biglang pumutok na sumabog yata o ano. Tapos yung kasama ko nabaril po. Pagkasabog may tumalsik po dito sa aking lalamunan at saka dito. Hanggang sa nagtatakbo po ako, may mamang tumulong kasi humiga na po ko dahil akala ko tumatakbo na yung bumabaril. Sa sobrang takot ko na rin mo. Bandang tanghali, balik normal na ang operasyon sa mall, liban sa ilang bahagi kung saan naganap ang pang-hold up. Pangako naman ng Robinsons Land Corporation na siyang nagpapatakbo ng Robinsons Galleria. Mas hihigpitan daw nila ang ipinatutupad na seguridad sa mall. We will definitely add more guards in the perimeter area and in the entrances. We will continue to inspect all bags and the people come in to scrutinize them. At yung storya nga yan, Jessica, ang binantayan na tinutukan ng ating mga kasamahan sa GMA News maghapon. At sa pinakahuling update mula sa Medical City, Jessica, ay nasa stable na kondisyon na raw yung isa sa mga security guard na inoperahan na si Roderick Relucio at nagre-respond na raw siya sa mga sinasabi at pag kinakausap siya ng mga doktor. Ang development na ito, Jessica, ang talagang hinihiling ng mga investigador dahil napakahalaga raw na magiging salaysay ni Relucio dahil siya ang pwedeng mag-identify sa mga suspect. Jessica? Okay, JP, klaro na ba yung sequence of events kung sino ang nagpaputok at naghagis ng granada? Jessica, sa mga oras kanina sa process ng pag-iimbestiga at pag-i-interview sa mga otoridad ay yung mismong exact sequence ng pangyayari, yan ay malalaman at madadetermine daw nila in the next 24 hours dahil yan daw ay importanteng malaman talaga kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pero napakalaking tulong daw ng CCTV video camera na nakunan at nagamit para magamit sa kanilang gagawing investigasyon at para malaman kung talagang ano ba ang lead na mga suspect. Sino ba ang lead at sino ba talaga ang grupo nga sa likod ng insidenteng ito? Okay, Jessica? syempre hindi pa nila masyado pa sigurong maagang malaman kung may pagkakakumpara ba o may comparison itong modus operandi ng grupong gumawa nito sa Robinsons Galleria doon sa iba pang mga insidente ng karahasan sa loob ng iba pang mga mall. Jessica, although hindi nga sinabi ng authorities ng PNP, ni PNP chief na meron na silang identify na grupo sa likod ng hold-upan na pamamaril na ito, very obvious daw ayon sa pulisya na may pagkakahawig nga sa ilang insidente ng robbery o sa robbery particular sa mga money changer at ang very specific or particular yung mga sa loob ng isang mall. Kaya ito raw ay kanilang isusur o kanilang i-verify at titignan at agad doon nilang i-review ang kanilang mga past cases at agad doon nilang ipapatawag yung mga ilang police chief sa ilang distrito kung saan nangyari yung mga past incidents nga na nabanggit mo, Jessica, na nahahawig sa nangyari ngayon sa Robinsons Galleria. Okay, kasi kung hindi ako nagkakamali, ito ang pangalawang money changer shop na nasa loob ng isang mall na hinold up o tinangkang hold upin. Yes, Jessica, I just can't remember the exact date pero last year meron tayo na-cover si Emil Sumangil, may na-cover siyang similar incident kung saan nakunan nga rin sa CCTV yung insidente. Isang money changer sa loob din ng mall at nakunan din yung mga suspect habang patakas sila. Yan nga raw yung nais nilang ay tignan kung ito ba ay may koneksyon sa mga grupo na yan o ito ba'y copycat lamang ng kanilang modus operandi at siguro, Jessica, tomorrow mas magkakaroon na ng clarity o mas madadagdagan na ng impormasyon na ang bibigay ng pulisya kaugnay sa nangyaring insidenteng ito. Okay, may isa lang akong reklamo. Yung mga CCTV video masyadong malabo. Parang mahirap na establish yung identity ng mga salarin kung yan lang ang pagbabasehan. Baka may higher resolution ng CCTV, no? JP, maraming salamat.